Shockwave! Yes, Lord Megatron. Ano ba yung nabasa ko sa report mo? Na halos wala na naman tayong mga Energon. Di ba ang bilin ko sa inyo, magtipid tayo? You're precisely right, Lord Megatron. But sad to say, merong aksayadong Decepticons within our ranks. What? Sino yan? Si Starscream ba yan? Correction, Lord Megatron. It's not Starscream. It's waste gas. Hi po. And ito na nga guys, ang toys na re-review natin for today. This is the Toy World TWGS01 Waste Gas. Sayado tong robot na to. Anyway, pag binili mo siya, ganyan kasi packaging. Meron siya sa harap and sa likod. And at the side, on the other side, and on top, and at the bottom. Yan. So, pag na-unbox natin siya, although parang regular brown box lang talaga yung kasama niya sa packaging, eh maganda naman at secure naman yung item natin dito sa kanyang foam package. Ayan, ang ganda. Secure na secure yan pag ganyan. So, pag na-unbox na natin siya, actually, ang kasama lang niya dito is itong kanyang dalawang accessories. Yung dalawang bang-bang niya. Actually, siguro isa dito is para sa kanyang shoulder cannon, di ba? Pero ganyan yung details niyan. Wala naman anything fancy here. At isa pa sa nagtataka ako dito is that itong mismong Transformers na to is walang manual. So, challenge accepted kahit walang manual. Let's see kung matatransform natin siya. First is, nandito si Waste Gas sa kanyang alt mode. So, napaka-cool and awesome at astig na car mode. Maganda yung mga decals niya, no? Even yung gulong niya, eh. Ayun, no? Nakikita niyo ba yun? Ayun, no? May mga sulat din siya dun sa kanyang gulong. So, napaka-astig lang na yung detailing na ginawa nila dito sa kanyang alt mode. Super ganda. Even yung nasa ilalim niya na yan, no? Ayun, ayun, parang pattern na yan. Galing, ano? Yung galing. Ganda ng mga details dito even sa ibabaw. Ayun, Marlboro nga guys. Ayan, no? Galing. Kaya pala ganito yung itsura niya. Astig, ano? Okay. Okay sa alright. Na wala nang any gimmicks para sa kanyang alt mode and yung maayos naman na umaandar. So right now, try na natin siyang i-transform kahit wala siyang manual. First na gagawin natin dyan is siguro ito. Ayan. Then, paghiwalayin natin itong part na to. Okay, naihiwalay naman itong part na to. Or may flip pa tayo dito. Yan, yung paa. Yun, yung legs. Nakuha na natin legs. Ayun, meron siya doon. So, fold out nyo yun, yung part na yun. Yan. Yan, sa side din nyo. Sa side. So, ganun din dito sa kabila. Sa side din natin yan. Yun. Okay, so, magiging ganyan ang itsura niyan. And then, ito, fold na natin yan. Fold ng ganyan. Yun yung kanyang paa. Then, from here, yan. So, okay na. Okay na yung paa niya. Itataas natin itong part na to. Yan. Taas natin yan para ma-i-out natin yung mga kamay niya. Yan. Okay. And then, from here, ikot yata ng ganyan. Then, fold out. Ganun din dito. Fold out. Looks like tama naman. Then from here, ilabas na natin itong kanyang wings. Yan. Ganon din dito sa kabila. Yan. And then dito. And then dito. Yan. And then yung square na yun, yan yung maliit na square na yan. Yan. Dito siya magpe-peg. Na peg na yan. Yan siya dapat maglalak. Secret is that instead of folding lang siya pababa ng ganyan, you would fold it down pero iaangat mo din itong part na to. Yun. Nakita nyo? So, umangat yung part na to. Yan. Gumanon siya. Okay? Para maipeg mo sakto yun doon. And then yung wings niya, pwede na siguro natin itong itaas ng ganyan. Yan. Ganun din dito sa kabila. Yan. Ganyan. And then yung head, ikot natin. And there you have it. Yan. Check muna natin yung details niya. Ganda nung sa ano niya, no? Sa ulo niya, oh. Ganda din ng paint niya sa visor niya. Although parang hindi ako satisfied dito sa wings niya sa likod kasi sa likod niya yung flat eh. Mas maganda yun yung front side ito kaysa dito yung may hollow sa loob. Okay. Ito pa. Ayan. Then okay yung lower part eh. Side. Sa likod.
Okay. Then right now, ikabit naman natin itong kanyang shoulder cannon. Ito natin ilalagay. Yan. Ayan. Parang masyado lang malapit yung shoulder cannon niya sa mukha niya. Anyway, ganyan talaga eh. Hindi sila magkapareho. So, pag dito mo siya nilagay, medyo maluwag. Although, ang pwede mong gawin is, dito sa ibabaw niya, may peg pa yan dyan. May butas yan. So, pwede mo ilagay dyan yung baril niya. Yan, dyan, mag-fit yan dyan. Oh, diba? Double shoulder cannon, panis! Pero syempre, mas maganda yan, i-handheld gun na lang yan. Yan, pag ganyan. Okay? So, if you will ask me kung ito bang shoulder cannon niya, pwede niya din hawakan. Hindi na pwede. Kasi nga, mas makapal yung handle nito. So, hindi kakasya dun sa kamay niya. Dito lang siya talaga. Pang shoulder. Yan. Okay? Now, para sa kanyang articulation, yung ulo niya is naka-ball joint naman yan dyan. Pwede mo siyang maikot. Yan, 360. Although, medyo mahirap kasi tumatama na yung shoulder cannon niya nga dyan. And then, may pagkakulit yung ball joint ng ulo niya. Madali matanggal eh. Careful kayo doon kasi nga, sobrang liit din ng ulo niya. Meron din siyang look up na ganyan and look down na ganyan. Arms niya, kaya niya ating Creed moment. Yan, may arms wide open siya. Since ball jointed din naman yun, so naiikot niya na ganyan. Okay? Wala nang any bicep articulation dyan. Although pagdating sa elbow niya, somehow parang nagbukang double jointed kasi ball jointed din naman yun doon eh, sa elbow niya. So, naiikot din na ng ganyan. Pagdating sa kamay niya, hindi na naiikot yung kamay. Wala na any articulation dyan. Pagdating sa waist niya, wala na rin any articulation. Pero pagdating naman sa legs niya, yun, kayang-kaya niya ang ating Van Damme split. Ang ganda ng Van Damme split niya. Split na split talaga. And then, ganyan kataas ang high kick niya. And ganyan naman ang back kick niya. Since naka-ball joint din yan dyan, so pwede mo niya maikot ng ganyan-ganyan. Wala nang any thigh rotation dyan. Although, pagdating sa knee, yan ang kanyang knee bend. Nakitang-kita yung hollow earth doon. Pero maganda yung mga knee bends niya. Pwede pang sumobra ng ganyan. Pagdating sa paa niya, meron siyang tiltage dyan, which is good. Ball jointed din yung part na yon, pwedeng umikot-ikot din yung paa niya ng ganyan. Other articulation niya, syempre, itong wings niya sa likod, so nagpa-flap lang yan ng ganyan. Pero, usually naman, naka-steady na lang yan ng ganyan. Now, para sa height ni Waist Gas, ang kanyang height is around 3.5 lang siya. Hindi pa siya umabot ng 4 inches. And para sa iba pa niya, height comparison, ipasok natin dito tulad ni Prowl and from MFT. And we also have here another one from MFT, si Trax. And nandito rin si Hot Soldiers Cliff Jumper. And dagdag na rin natin si Red Alert from MFT. And we also have here Ultra Magnus from MFT din. And we have here the Hot Soldiers Optimus Prime. So, yan ang ating height comparison. Now, if you are planning to buy this toy, ang price range niya is around 1,200 pesos up to 1,500 pesos. Depende na lang again kung saang market kayo makakuha ng copy nyo nito. So, there you have it now guys. Ito na ang ating Toy World Waist Gas aka Transformers Decepticons Exhaust. And hindi ko rin alam kung bakit yung height comparison natin sa mga Autobots natin nilagay. What can I say with this figure? This figure is okay na for me. For its height, medyo alanganin lang ako sa height niya. Kasi at least ka-height niya, no? Ka-height niya yung iba nating mga carbots din kasi yun ang mga kamatch niya. Pero looks like parang nagmukha siyang mini-bot compared sa ating mga MFT line. Although, I think kung nandun kayo sa collection ng Iron Factory or New Age or Magic Square, itong Toy World na to na Exhaust is mag-fit siya perfectly sa scaling ninyo. But overall, aesthetically speaking, ang ganda ng alt mode niya, dun sa car mode niya, no, yung mga decals niya na ganyan, yan yung talagang nagbigay emphasis doon sa beauty nitong figure natin na to. And pagdating naman sa kanyang robot mode, okay din naman. Maganda rin naman, maayos at kahit papano nagagawa naman yung purpose niya as a robot. Ang mahirap minsan sa mga ganito klaseng kaliit na figures is tinatayo na natin siya. Pero ang maganda dyan is maganda yung pagkakagawa nila dito sa kanyang paa na talagang okay yung support niya. So wala kang magiging problem sa size niya na baka bigla siyang tumumba or hindi niya kaya yung weight niya. Kayang-kaya niya yung size niya, yung weight niya, although medyo magaan lang naman siya. Pero pag ina-articulate mo siya or pag pinoposing mo siya, maganda at maayos siya and halos wala kang magiging problem sa kanya.